We will now proceed to the question and answer with our beloved Dr. Alex Ibay. But before that, let me introduce to you Dr. Alex, okay? So, he is a family physician and an integrative medicine practitioner. Siya na po ang mag-i-explain ko anong ibig sabihin nun, okay? For more than 25 years already, and he is a member of Philippine Academy of Family Physicians Incorporated. And he has one of the lead physician during the outbreak of chikungunya virus. Parang ano ito, parang COVID na nangyari sa Quezon Province because our beloved doctor is from Quezon Province. So he's been awarded by the provincial government of Quezon. And of course, because of his belief in the products, he's using the product in his clinic in Calawag, Quezon. And of course, by doing the business, hindi niya lang ginagawa ito na para makatulong sa kanyang mga pasyente. Kumbaga, naging ano niya na rin po, naging business niya na rin po on the side lang. Siyempre, focus pa rin siya sa kanyang profession, being a doctor. But of course, just sharing the business, just sharing the product, he's already doing the business. And with that, he is awarded as the future star manager during our Malaysia trip last February. And now, let me welcome our beloved Dr. Alex Ibay. Hello. Yes, good evening. Good Good evening. evening. Well, thank you very much, Rudolph, para sa introduction. Medyo elated naman ako doon. Ano? Okay. Well, anyway, so ito na naman po tayo sa ating portion ng Q&A. So just like nang sinabi po ni Rudolph, ang practice ko po ay integrative medicine. Just like po yung ating iTera Care device, yun po ay combination ng principles po ng ating tinatawag na alternative and traditional medicine. Ibig sabihin po nun, yung mga gumagamit po tayo ng meridians, mga chakras, energies. Ano po? And then, ito naman po yung ginagamit din ng conventional medicine. So, ibig sabihin po nun, nagre-reseta din ako kung kinakailangan ng gamot like for hypertension, meron siyang diabetes, nakakapag-reseta din po ako. Ang atin pong iTera Care device is combination din po yan ng principles po ng traditional medicine. Meron din po tayong gumagamit kaya po meron tayong ginagamit na parang binoblow muna pa, meron po muna tayong tinatawag na basic protocol. So binoblow po natin yung ating mga kamay, paa, and then yung pong ating mga chakras and yung lymph nodes and meridians. Ano po? So ganun din. Then gumagamit po, na-explain din po kanina ni Rudolph, yung ating pong three yung ating paggamit ng terahertz, meron po tayong quantum energy, at saka po yung ating crystal packs. Ano po, yun po ang technology po ng iTera Care. So, bakit po ako gumagamit ng iTera Care? So, marami po siguro nagtataka sa inyo bakit iilan lang pong doktor ang gumagamit po ng iTera Care. So, tulad po ng practice ko, matagal na po ako gumagamit ng mga devices using frequency, mayroon pong negative ion generators, mga ganun po. Kasi kaya po yung nakita nyo kanina, way back po 2013, ito po yung time na nauso po yung chikungunya. It's a viral disease po na parang kapatid po yan ng yung virus niya, katulad po nung same family with dengue. So nung time pong yun, ay marami pong meron dito, nagkaroon actually ng epidemic sa area namin, and then marami pong galing na po sa ibang doktor, iba na hospitalized na, pero bakit hindi po sila gumagaling? So nung ginamitan ko po sila ng isang device, magamit din po ng frequency, doon po sila na galing. So doon po ako na interview ng GMA7 regarding kung bakit daw po, ano yung ginagamit ko, bakit daw po sa akin gumagaling yung mga pasyente, samantalang galing sa hospital, binigyan na sila ng mga kung anong gamot, pain relievers and steroids, hindi po gumagaling. So ganun po yun. Well, anyway, meron lang po tayong isang disclaimer.
ang atin pong iTeracare device is not a medical device. It's not a medical device. Sorry po. Okay. So ganun po So kasi marami pong nagtatanong, ano po ba yung iTeracare? Yan po ba ay gamot sa ganito? Yung po ba ay nakakagaling? So actually hindi po natin sinasabi na ito ay magpapagaling. Pero sa experience ko po, ang dami na pong nag-improve ang kanilang health conditions. Like for example, sa akin po ngayon, ang dami kong na pumupunta sa akin, almost sa isang araw, 3 hanggang 5 patients, stroke patients. At ang gaganda po ng results sa kanila, yun po may mga pain, katulad po nung sinasabi nating lamig, katulad po ngayon, kanina 3 yung aking pasyente na sumasakit ang ulo, sumasakit yung may frozen shoulder. Pero pag ginagamitan ko po ng iTeracare device, ngayon po kasi ginagamit ko Prona. Thank you, Mylene. Kasi may Prona ako ngayon. Yun ang ginagamit ko. Ang bilis, 5 to 10 minutes lang, kita mo, nag-i-improve na agad sila. So yun po, so kaya gusto lang pong i-share ito para at least malaman po ninyo na ako po ay talagang believer po ng iTeracare device. So likewise, sana po maging ganun din po. Alam ko marami sa inyo ngayon ang very curious o gusto magtanong kung paano ginagamit. Kasi meron akong nakita na rin ilang questions po sa chat box. Medyo related po ito sa dinidiscuss kasi na kanina ni Rudolph. So kaya hindi ko na po sinagot kung ilang minutes gagamitin, kung saan gagamitin, kung ano po ba ang meron daw po ba. Nakita ko may chemical daw po ba na ang iTeracare device, bakit daw po bakit daw nakakagaling or anong meron ang iTeracare device. So na-explain po ni Rudolph kanina kaya hindi ko na po sinagot. So let's go ahead, Mai, with the Q&A natin. Alam ko marami na nag-aantay. Yes, good morning, Doc Ibay. Na-miss po natin ang isa't isa. Yes. Yeah, it's been a week. Akala ko nga wala ka ngayon. Oo nga po mabuti naman po nakahabol ako. But Okay. yes, good more earnings po everyone. We are 156 here in this Yes, wow. room. Medyo madami tayo ngayon. Yeah. And I saw nasa 49 na yung chat. But right now, before we start the Q&A, I would like to set some conditions muna para ma-cater natin yung 157. So what we are gonna do is that una po, Doc, magbabasa po muna tayo ng mga questions sa chat. And then afterwards, pag naubos na po, that's the time that pag meron pa po tayong oras, that's the time po na I think babalik mas na rin po effective natin. yun. Yes po. Para mas masagot po natin yung mga tanong. Okay. Alright. So sige po. I think meron na po kayong ibang nakita, no? And Yes, oo. Yung to start with, basta po ang gagawin po natin, dapat 1 to 2 questions lang na direct. It should be a medical question po para ma-optimize po natin at ma-maximize ang presence ni Dr. Ibay. Okay. Alright? So, ayun. So, let's start. I have here a question from Shimakin. How to use daw po for gallstone? Okay. So, ang gallstone po, yung tawag ito, polylithiasis, ang medical term natin doon. So, ang gallbladder kasi natin ay nasa ilalim ng liver. Ito po yung liver natin, yung atay. So, nandun po yun sa likod. So, pagka always do the basic protocol. Tapos doon po nyo itutok yung pag-blow sa liver, sa right upper quadrant or yung sa upper abdomen sa right side. Na doon po. 15 minutes 2 times a day. Tsagain nyo lang po. Tsagain po. Hindi po yun ganun kasimple na parang, ay bakit hindi, kasi pag kami nga, pag nagbibigay kami ng pantunaw sa abdo, although medyo ako hindi masyadong nagre-rely doon, naghihintay kami ng at least 3 to 6 months bago i-repeat yung bago i-repeat yung ultrasound para makita kong natunaw. And then i-remind ko lang sa inyo, ang lagi kong ina-explain sa pasyente do, kasi depende din sa laki ng gallstone. Para sa akin, medyo mas favorable pag malaki ang bato. Kumpara mo kung maliliit ang bato kasi yun po yung ang gallstone
pwedeng sumapit doon sa mga tinatawag nating common bile duct. Yun po yung mga tubo. Papunta yung galing sa liver, yung papunta po sa intestine. Ano po, para po kasi ang bile po natin ang pangtunaw ng ating kinain, mga fats, yung pong meron pong enzyme para matunaw. Kasi kaya nga po, nabanggit ko lang yun dahil siyempre hindi po tayo basta, ay sabi ni Dr. Ibay, okay daw ang gallstone. So kung meron pong advice ang inyong doktor, so i-ano nyo din po yun, i-consider nyo din po. Pero wala pong, okay pong gamitin natin ang iTeracare. Pero yun nga po, dapat ay with ano din po sa inyong doktor po ito. Kasi baka mamaya, tiran-tira lang kayo ng iTera, yung pala ay meron na pong pwedeng ibang komplikasyon. So ganun po. Okay. Yeah, so we should always consult with our doctor. Dato brag, ano lang, simple lang naman. Para hindi alam mo na meron parang yata sa kabila. Parang merong ibang nagsasalita. Wait lang po, hanapin ko lang ha. Parang merong ibang nagsasalita. Ay, mute ko lang po. Alright. Okay, I think clear na po, no? So, yon. So, we just have to, we always have to coordinate with our doctors, no? Dr. Ibay, while using the iTeracare device. Alright. Okay. So, Doc, meron po nagtatanong dito, how long daw po to blower water to be effective? Okay. So, yung meron tayong guidelines dyan, may guide na meron tayong sinusunod na at least kung sabi sa chill na 1.5 liters, a minute will do. Alright. Okay. Next question from Ginto. How to use with CKD patient? Okay. So, ito po ay very recurring question na po natin. Although, di-discuss po natin. Last time nga po, diniscuss po in detail po yung CKD, yung stages ng CKD, bakit po tayo nagkakaroon ng CKD, at kung kailan, kumbaga dapat nagda-dialysis na. Alam ko kasi ang concern po ninyo, marami na dun sa inyong mga clients o po yung inyong pinupuntahan na nagda-dialysis na. So ang kidney po natin ay nasa actually dito sa likod po yan, yung lower back. Yan. Ito po yung part na ito na po yung ribs natin, posterior ribs. So, andun sa ilalim, immediately beneath po doon, na doon po ang ating mga kidneys. So, siyempre, pag po sinabi nating yung CKD, parehong kidney na po natin ang involved doon. Kaya po, natin po na pinapablow po ito parehas, 15 minutes each side. 15 minutes each side, 2 times a day. So malaking tulong po yun. Marami na po tayong testimonial. Ako po mismo, marami na po. Ilan na po yung nakita ko na nag-i-improve po ang kanilang kidney function. Ibig sabihin po noon ay yung kanilang creatinine ay bumababa. Plus, mapapansin nyo, maano po ng mga ng patient o ng relative na unti-unti na pong nababawasan ang kanilang medication. So, dito lang po, dito sa lower back. Po ito. Next question from Miss Maria Lourdes Taripe. Is there any chemicals in this device to cure any diseases? Ayan na nga po, wala pong chemical. Yung po, yung ginagamit po natin nga, yung may optical quartz, may quantum energy, at saka po yung terahertz. Wala pong chemical. Yes, kasi frequency lang po ang iTeracare device at saka yung optical quartz and the scalar energy. Next question from Mr. Arnold. What is the most effective time to use the iTeracare unit? AM, morning, or evening daw po? So ito po depende po sa inyo. If you can use it in the morning, at yung karamihan po ginagamit nila ay yun pong after dinner. Yun pong ginagawa. Yun pong matutulog na sila. Yun po ang ginagawa. Kasi po nare-relax sila, nakakatulog po sila, mas maganda ang tulog po nila pagkatapos po mag-therapy, gumamit ng iTera. All right. From Miss Marian, how to use this with the lymph node problem? Operated daw po last year. Opo. Yun paggamit pa lang po ng basic protocol, it's already enough para po sa mga lymph nodes. Di po ba kung makikita niyo yung natin sa basic protocol,
yung mga lymph nodes po, okay, pakita ko lang po yung, sorry. Kasi yung mga lymph nodes po natin, nasa leeg, nasa kilikili, nasa singit. Ano po? So, dito pa lang po paggamit natin ng basic protocol. So, nakikita po natin ito. Yun pong ito, yung lymph nodes po sa leeg. Yan, ano po. And then dito po sa may kilikili at saka po dito sa may singit. Yung pong tatlong yun ang common sites po ng lymph nodes. So, pag ginawa natin po yung basic protocol, okay na po yun. Okay na po. So, pwede nyo pong medyo mas prolong ang kasi 2 minutes lang po bawat ano po dito bawat step. So pwede niyo pong more than 5 minutes po pwede niyo pong gawin yun. Bawat yung yung lymph nodes po natin dito, yung lymph nodes po sa kilikili at po yung lymph nodes po sa singit. Okay po. Yes, okay po. I-mute ko lang po yung iba. Wait lang. Alright. Alright. One more. Yun. So, yes, another question from Miss Marie Perez. Is this device can help the shortage of testosterones? Okay. Kaya nakita ko pa na it can enhance or can it help the shortage of testosterones daw po? Okay, sabihin para mag-produce ng more testosterone. So, ilang taon na ba yung pasyente? Kasi as we grow older, sa lalaki, yung hormone yan, primary hormone yan ng sexual hormone yan ng lalaki. So, as we go older, paunti ng paunti na po yun. Di ba? Ganun yun. Pero ang iTeracare, kung gagamitin mo kasi ang male reproductive organ system, parang male female reproductive, nandito sa may pelvic area. So yun po ang iboblow mo, at least makakatulong po yun. So kung problema sa fertility, makakatulong po yun. So blow dito po, yung hypogastric area, lower abdomen or puson kung tawagin, 15 minutes 2 times a day. Makakatulong po. Alright. From Miss Rose F, pwede po daw ba gamitin sa naka-angioplasty? Saan daw po siya iboblower? Okay, kasi yung sa nakita kong tinatanong ay kung pwede daw po bang uminom ng charged water. Pwede po. Kung may angioplasty, just avoid lang po yung mismong heart area. Yun pong gitna. Yun, all the rest po ng parts ng ipong katawan, pwede mo pong i-blow, except lang po yung heart. Alright. Okay. Madami pong nanghihingi ng mga recorded video. Okay. Wow, thank you po. Ang dami pong nagbibigay ng kanilang mga email addresses for the recording. We will send it po. Okay, just make sure you have your email addresses. Okay, good evening, iTeracare family and friends. Keep the faith and work hard. All right. Thank you po. Thank you so much, Miss Rebecca and Elena. All right. Another question, pwede daw po ba i-blow at paano i-blow kung retina po ang problem? Pwede po. Kung inyo po ang gamit ay yung Pro, pwede niyo pong ilagay doon sa full setting lang. Pero if ever naman po ang gamit po ninyo ay classic or premium, so ilagay niyo lang po doon sa pinaka-low setting, low heat, low air, So, doon, if itapat nyo lang po, just mismong eye, alin yung affected, medyo ilayo-layo nyo lang po ng konti. So, start from 2 minutes kasi medyo sensitive po. Ang retina po natin kasi nasa likod ng mata. So, yun naman po, yung ating iTeracare can reach up to hanggang 12 inches. So, kahit ilayo-layo na po ang konti kasi medyo mainit po pagka masyadong malapit. Kaya full, yung low and cool setting, tapos medyo malayo po ng konti. Start from 2, 5 minutes hanggang matolerate niya po. Kung makakatolerate siya ng 10 minutes lang, okay lang po yan. 2 times a day niyo pong gawin. Okay, so ibig po bang sabihin when you say cool setting, yan na po yung sa Pro? Or yung lowest setting po even sa Classic, pwede? Pwede po. Kahit kung sa Pro, yung full setting, yung ginagamit sa mukha. And then, pagka naman po yung sa Classic, edi yung low setting lang, yung number 1 lang natin po. Alright, thank you. From Russell Magcasi,
One of our partners po ay may problem on L1. They injected kinoplasty in the back. Pwede pa rin ma-blower on that part? And any specific protocol daw po na may isasuggest ninyo? Please, yung question, meron siyang findings sa ano po, problem sa L1. Tapos meron daw pong in-inject na kyphoplasty sa likod. In-inject? Opo. Kyphoplasty daw po yung in-inject. Kyphoplasty. So, ang L1 kasi, yun yung natin. So, kung ito yung pinakang parang bayawang, so ito yung pigi, so ang pinakang ang tawag natin dito sa buton dito ay sacral bone. So, immediately above that, yung lumbar vertebra na sinasabi. Kung nandito yung area niya, although may tinurok, hindi naman yun kung anong foreign body, okay lang pong i-blow nyo po dito sa area na ito. Yan, sa blow. Kasi hindi nyo may didiretsong itutok yan sa L1. Yung buong lumbar area na po, doon nyo po na yun. Immediately, ito po, yung ating, yung ribs, yung posterior ribs. So immediately, baba nun po, nandun ang lumbar vertebra na. So doon ang ipo-focus nyo yung pag-blow. Mga 15 minutes po, 2 times a day. Hindi naman po makakaano yung in-inject sa kanya. Hindi naman po magiging parang contraindicated po yung ating pag-blow ng Itera. Thanks, Doc. Thank you po. Okay. All right, thank you. Another one is from Miss Rebecca. Napunit daw po ang retina ng cousin. May water sa loob kaya partially blind. Gusto operahan at alisin ang water at put oil. Then, after 6 months, operahan ulit to remove yung oil. Pwede daw po ba i-blower, papaano at saan? Okay. So, retina pa rin ang problema. So, retina is yung back part of the eye. Kasi, nandun po sa retina, nandun po mga blood vessels. So, maselan po yun. So, kaya nga, yun ang mga sinasuggest na operation. Okay lang po na gamitin ng Itera. Kaya lang, siyempre, hindi po natin 100% masasabi na Itera kumbaga po ay Itera alone can solve the problem. So makipag-ano din po kayo sa inyong doktor, yung ophthalmologist, pero you can try Itera po. Marami na po tayong nakita testimonials na yung may problema sa retinopathies, nagkakaig na nag-i-improve po ang kanilang condition. Alright. Welcome po sa mga pumapasok pa rin. Doc Ibay, nag-i-increase po ang ating nandito sa Zoom. 168 na po tayo ngayon. Dumadami lalo. Dumadami lalo po. Ayun. Yes. So, another question from Miss Cynthia Rivera. Sa infant daw po, same procedure o steps ang gagamitin like sa adult? Alin kami? Sa infant daw po, same procedure lang daw po ba ang steps pareha sa adult? Ay medyo lesser ang time, kasi unang-una yung body surface ng infant ay maliit kumpara mo sa adult. And then syempre hindi naman nila kinakailangan yung ganun katagal. So sa infants, 'di ba dapat ay per step ay nag-aano tayo ng 1 to 2 minutes, and then pag yung medyo nag-start at 30 seconds, so pwede kayong mag-start ng 5 to 10 seconds lang muna per step, then blow the whole ako ang inaano ko diyan, total of 5 minutes muna, yung total body niya 5 minutes. Anyway, sa baby naman, hindi naman yung kinakailangan talagang step by step. I-blow nyo lang yung buong ng baby, okay na po yun. Pero start with 5 minutes total po. Then increase hanggang maka 10 minutes. Okay. Pwede daw po ba gamitin sa comorbid? Naririnig ko po yung comorbid nung time ng pandemic. Comorbidity po siguro yan. Comorbidity. Comorbidity, ibig sabihin ka ng comorbidity, let's say isang tao po, ng panahon ng COVID, so halimbawa katulad ng senior citizen, yan is a part of parang comorbid kasi mahina ang immune system nila. Ang comorbidity kasama dyan, pag may hypertension, may diabetes, meron mga kung ano-anong mga autoimmune disease, yun ang comorbidity. So pwede, kung yun ang ibig niya sabihin na comorbid. Alam ko, wala naman ako manong ibang pan ng comorbidities. Ibig sabihin with comorbidities. Alright. Ayun, comorbidities po. So from Miss Tricia, paano po makakatulong sa may endometriosis at polyps? Polyp, okay. So
Kasi female reproductive organ yun. So i-blow mo, makakatulong. Ha? Okay, so sabi nga natin ay kaya ang tawag natin sa ITERA is magic wand. Miracle wand. Almost anything, kumbaga, pwedeng matulungan. Ha? Pwedeng matulungan. We will not say na gagaling ka, pero matutulungan ka, mag-i-improve yung condition mo. So, ang female reproductive organ ay nasa lower abdomen, sa pelvic area, ang tawag natin, medically, pelvic area ang tawag natin dito. So, nandun yung female, nandun ang ovary, nandun ang uterus, ano. So, bali, dun mo i-blow, 15 minutes, 2 times. From Beng D. Recently po, na-diagnose ako ng hemorrhagic cyst. Then, 2 days ago po, na-introduce sa akin yung ITERA Care. Supposed to be in 8 days pa darating yung next period ko. Pero kanina po, nagkaroon na po ako. Ito po ba ang epekto ng paggamit ko ng ITERA? Pwede. Ano? So sa ITERA kasi nga, sabi nga natin ay nire-regulate niya ang mga ating mga glands. So glands, ang ating mga organs. So pwedeng effect na yon. Kaya parang nare-regulate na, magno-normalize na yung reproductive yung cycle mo. Yay! Galing. Okay, from Miss Leonora Sumalinog. May patient po ako na may breast cancer. Araw-araw po niyang binublow yung part ng breast na naoperahan. Kaso parang naninigas daw at namula. Siya po tumigil ng magpa-radiation at nag-ITERA na lang. Kaso naninigas nga ang breast niya. So pwede mong gawin, so drink more charged water and then spray mo with charged water yung mismong area ng breast bago mo habang inaano mo, habang binublo mo kasi parang 'di ba ang may heat. So pwedeng maging kaya na tumitigas ang konti, spray mo habang nag-blow kayo. So 15 minutes habang nag-spray lang ng spray tapos i-blow nyo lang. Ganun ang gawin niyo. Yes, very effective po yung combination ng charged water at saka ng blower. From Miss Russell Magcasi, a business partner from France is asking for more information about wanding for severe scoliosis and a rare genetic disease called Marfan syndrome. Oh. So ganito, napaka dyan is, yung gawin nyo lang yung basic protocol. And then, kung sa scoliosis, i-blow nyo lang yung spine. Iyan nyo lang na mas matagal sa spine ng 15 minutes. Okay. She did a full session daw po on Martin, which went well. Pero later in the day, he had some spine pain that freaked him out. As usually, has no pain. Before, walang pain. Tapos after, nagkaroon po daw ng pain. Okay, may we ask for suggested protocol daw po or where to focus after the basic wanding protocol? Kasi once from time to time, meron nasa doon sa chat with Doc Ibay, nakakakita ako ng mga ganyang bakit po nagkaroon ng ganito na instead na supposed to be dapat is gumanda yung mararamdaman ng pasyente. Bakit daw may naglalabas ang ganitong bukol, pag minsan daw po ay parang nanghihina. So, yun yung tinatawag po nating healing crisis o yung mga detox symptoms. Kaya normal lang po na nangyayari po yun. So, yun tulad ng inaano natin, pag nagkakaroon ng healing crisis of symptoms, you just medyo lessen muna yung time. You drink more of charged water and then i-lessen mo po muna yung time ng pag-blow. So, start, parang ang pinapagawa ko is 30 seconds lang per step. So, total of 5-6 minutes lang po yung 10 protocols. Sorry, Doc, follow-up question po. Since na-mention po natin na possible na mag-spray ng charged water then i-blow, applicable po ba yung charged water and blowing at the same time sa scoliosis or hindi? Hindi masyado. Wala namang diferensya kung magbo-blow ka pa rin. Pero kasi kaya natin sinasuggest yun, yung mga, let's say, halimbawa, may mga lesions yung breast, sa mga psoriasis, sa mga skin lesions, doon natin sinasuggest na gamitan ng charged water, ini-spray ng charged water. Pero for scoliosis, no need. Drink na lang. Thank you po. Drink lang,
Drink lang ng charged water. Hindi na kailangan spray. Alright. Doc, dumadami na po talaga yata ang followers nyo, no? Kasi ngayon po, nag-175 na po tayo. Keeps on increasing. Before it was parang nag-dwindle down. Ano ngayon? Ngayon dumadami. Meron na po pala kayong chat with Dr. Ibay. Wow. Yes. Congratulations po. Yung mga ano din natin kasi yan, mga distributors din natin na parang through them, sila yung nag-a-ask ng questions sa akin. Wow, then from time to time, add ng add yun. Add ng add, sabi ko, may nadagdag na naman na. Baka maging full-time nyo na po yan, pagsagot ng chat. Pasensya lang ha, sabi ko nga, pagka morning, so early morning, pag ano ko, yung routine ko na Bible reading, mga meditation, nagtitingin ako ng ganyan. Pero pag time na wala. So pag nasa clinic kasi ako, sa totoo lang, hindi ko na magawang Tulad kanina, meron ka palang message sa akin na open ko 10 o'clock na, mga something like that. Kasi sabi ko, naku naman. Kasi pag nagsunod-sunod ang pasyente ko, actually, pinakampahinga ko lang. Yung sabi nga, jingle ang pahinga. Hanggang 11:30 na yon. Ganun na. Start ako ng 8 o'clock, dire-diretso na ako hanggang 11:30. Kaya pag minsan, hindi ko na ma-open ulit. Tapos magre-rest na ako, mag-siesta. Sa hapon ko na ulit ma-open yung aking, yung messenger ko. Wow. I really can't imagine, Doc, kung paano mo nasasagot yung mga chat sa'yo. So maraming salamat po sa pag-really bigay ng Hindi naman masyado madami. Kaya lang, ang dami ko kasing ang tawag dito, yung group chat. Ang dami member ako na ganito, kaya minsan may Viber pa kami doon sa aming aming yung class ba, yung class namin sa MedTech, yung class namin sa medicine, tapos meron pa ako ilan mga na pag minsan, hindi ko na alam, minsan alam mo may message ako doon sa aming Viber group. Minsan katulad kanina, 184 messages na, hindi ko pa na-open. Oh my. That's why po very thankful kami na nabibigyan niyo po ng oras yung pagsagot dito po sa mga questions. Maraming salamat po, Doc. Okay. My pleasure. Yes po. From Miss Josie D. Sa Parkinson's disease daw po ba, ilang minutes po ang pag-blower sa head at ilang beses po sa isang araw ang pag-blow? Yes, okay. So, nalimutan ko lang, sana i-discuss ko ng medyo madali. Di ba sabi ko sa iyo, every episode na natin is magdi-discuss ako ng isang condition na frequently asked na conditions natin. So, yun yung Parkinson's disease. Ang Parkinson's disease kasi, yan ay nawawala ng isang chemical or substance na brain natin, ang tawag ay dopamine. Pero yung nagpo-produce niyan, yung substance yan na doon sa basal ganglia. Yung basal ganglia, nasa base ng brain. Nasa ilalim, pwede yung brain natin, nasa loob. Kaya pag sa Parkinson's disease, ang dapat ang pagbublok kasi although nagpe-penetrate ang terahertz ng so 1 foot. So ang ginagawa ko, like other degenerative conditions ng neurodegenerative conditions, so 5 minutes sa top sa forehead, 5 minutes sa top, 5 minutes. So para talagang makover siya. Makover talaga kasi yung basal ganglia na dun sa ilalim ng ng brain natin. Alright. How many minutes? 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Do it 2 times a day. Okay, sa isang araw. Okay, twice a day. Meron po dito another question but connected po sa Parkinson's. Yung uncle daw po ng friend niya may Parkinson's disease. Dahil bago ang iTera Care, sinubukan daw niya doon sa uncle ng friend niya. Basic protocol lang ang ginawa niya for 2 consecutive days. Kaso after ng second session, nahilo daw po at dinala nila sa doktor. Kaya hindi na daw po siya nagpa-iTera. Nangyayari talaga yun. Yung mga parang yung nahihilo, sumakit ang ulo. Don't be discouraged by that. Siyempre parang, Diyos ko po, kasalanan niya. Diba? Usually ganun na magiging reaction ninyo. Matatakot na kayo kasi baka kayo sisihin. Well, anyway, just like sa amin, sa mga doktor. Pag minsan nagbibigay kami ng gamot din, nagkakaroon din ng adverse reaction. So, pagka ganun, i-explain nyo lang, ito po, pwedeng magkaroon ng, yun ang sinasabi natin, for those na kayo ay merong client o meron kayong iti-therapy, i-explain ninyo na pwede pong magkaroon ng konting reactions po ito,
pwedeng mahilo, pwedeng either tumaas o bumaba ang presyon. Pero don't worry, yun po ay kwan lang yun. Parang yung pansamantala lang, pero hindi naman yung saktong sabi nga, nakakasama doon sa pasyente. Hindi po. Kaya nga ako as a doctor, di ba? Sa amin kasi mga doktor, bago kami magbigay ng gamot or do something na procedure, ang basic na inaano is first, do no harm. And we know that at proven naman, may studies na ang iTeracare po ay walang radiation na ini-emit. So, wala siya. Ang tawag natin dyan, non-invasive. So, non-invasive, hindi siya pumapasok ng direkta sa katawan natin. Hindi yan katulad ng surgery, hindi lang tayo may sinuot sa loob ng bibig, sinuot sa ilong, para in-inject tayo, para magkaroon ng medyo nakakapag-alalang adverse reaction. So, wala po. Ganun lang po yun. Wow. Salamat po, Doc. Ako po yung nagtanong niyan kasi bago po yung iTera ko, sabi nga ho nung magaling sa Parkinson, sabi nung friend ko, tama-tama, dali, punta tayo kay Uncle. So nung una ho, maganda, may reaksyon kasi nakapagwalis siya nung kinaumagahan at saka maagang gumising. Nakatulog ng mahimbing, nakita nila, nagwawalis, pinatigil nila dahil sabi ko nga ho, may trabaho ko kasi ako sa Subic, sabi ko, titirahin kita sa umaga uli at babalik na ako ng Subic at pag wala na ako, pumunta kayo sa bahay. Sabi ko, ang naging problema nga ho, pagkatapos daw ng session, nung second session, nung hapon, nahilo. Then nung nahilo ho siya, dinala nila sa doktor. Kaya sabi ho ng friend ko, ay wag daw muna, ayaw na magpa-iTera. Yung po pala, ganun lang po pala talaga yun. Nangyayari talaga yun. Nangyayari talaga. Marami. Hindi man marami, pero from time to time meron nagkakaganyan. So, yun nga lang dapat yun ma-explain nyo. So, before. So, sabi nga natin, just a reminder, so ang iTeracare is not a medical device. So nakakatulong siya pero huwag niyong ipag-anuhan na, ito po, makakagaling ito. So from time to time, nakaka-encounter siguro talaga tayo ng mga ganyang conditions, ng ganyang mga reactions po. So yung tinatawag nating healing crisis po yun. Salamat po. Salamat po. Okay, welcome. Okay, thank you po. From Miss Marie Perez, I was diagnosed with bone on bone. How much time do I use the device? Bone on bone daw po. Bone on bone? Yes. Ano po kaya yun? Para medyo... Bone spurs? Bone on bone. Yes. Miss Marie Perez, can you please clarify the question? Paki-clarify po yung question nyo. Yes po. Ayan, hello? Go ahead, Miss Perez. Yeah, I was diagnosed bone on my 2 knees. And then the doctor advised me to have knee surgery, but no, I didn't went. I'm afraid. So kung yun po ang condition, so just blow po yung involved knee. So, yeah, I did, but I don't know how much time do I use it. Okay. You can blow it for 15 minutes, 2 times a day. Your affected knee. It's knee, right? It's knee. Yes, it's knee. If both knees are affected, yes. Maybe what you're considering is yung osteoarthritis. Osteoarthritis, and then my doctor said like bone on bone. So there is something lacking the what you call this. You know, I've been injection. They inject me like every 6 months. And I almost lost all my savings for that, and then all the food supplement. And now I found my friend that tell me just try the iTera. So I have one actually, but then it really worked. It really worked. But I want to know how much time, because when my husband was so sick the other day, he was vomiting. He is not sickly. He is like a newborn baby. He is so healthy.
But then he kept on vomiting, and he said like, I'm not feeling good. I want to go to the doctor, but it's holiday here in the US. So I said, let's try the Itera. So I do the Itera because I'm not experienced with that. I'm new. So I try to light from the head to the spinal because I just read that the spinal is connected in every parts of our body, right? So I did Yes. that for 15 to 20 minutes. Then I turn it off. When I turn it off, my husband is sleeping. And I said, wow. And it was 12 o'clock, noon. And he get up 4 o'clock. And he said, I'm good. I'm okay. I'm fine. I can go to work tomorrow. And I said, I don't think so. Yeah, I'm good. So thank you for the product. That's why I want to know for my osteoarthritis that the Yes. doctor keep on bugging me to knee replacement. I said no. Yes, because we have a testimony and we have featured it in our presentation. There was one case that it was documented, that before he was diagnosed with osteoarthritis, which means that bone to bone na Yes. nawawala na yung cartilage doon. So bone to Yes. bone, not bone Yes, on that's bone. the case. Bone to bone, Yeah. that's My what you mean. doctor said So bone to bone. So after bone some to time, bone. cartilage grew on both edge of the bone. So he can now walk. Good. Yes. Oh, thank you. Thank you. Yes. Thank you, doctor. Thank you. Just try it. Appreciate Just it. tiyaga lang. Yes, I know. So Yes. do I need the bigger one, or I have the red one? I have the red. If you can have the big one, it's better. It's Okay. better if you can have Okay. the big one. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, welcome. Thank you for sharing that testimony, Miss Marie, of your husband. Maraming salamat po. You're welcome. All right. Doc, from Miss Luisa Gonda. Normal lang po ba sa isang stroke patient na after 5 blowings, bumigat daw isa niyang paa? Yung leg na affected daw, hindi maigalaw. Yun pong bumigat daw yung feeling niya. Left brain po ang blino, 15 minutes. And then 15 minutes sa protocol. Right leg and hand niya affected, hindi maigalaw. Isang healing crisis daw po kaya yon? Well, ganito, so yung left side niya ang nag-damage the brain, left side. So Yes, sa yes. right side niya nag-manifest yung paralysis, yung pangingimi. So pwede, actually hindi siya healing crisis. Pwede na dahil nga na-stimulate na yung brain niya, nag-grow na ulit, nabubuhay na yung mga brain cells niya. So nai-stimulate niya na ngayon yung kanyang part na paralyzed. So, pwedeng ang pakiramdam nun, bumibigat na kasi nararamdaman na niya. So, malamang At least may pakiramdam hindi na. yan healing crisis. Alright. Nararamdaman na niya. Wow. So, that's a good development po, Doc. Yes. So, sabihin, may improvement na. May improvement. Alright. Don't worry, hindi healing crisis yun. Meron ng development. Nag-i-improve na. Okay, so don't worry, Miss Luisa, nag-i-improve na po ang kanyang situation. So yeah, another question from Miss May Lorenzo. Paano daw po ang dapat gawin sa hemorrhagic endometriosis? May bumili po ng Itera Care pero di po namin niya binoblower sa site ng endometriosis dahil hemorrhagic po ang findings. Paano daw po ang magandang gawin? Sige. So, okay lang naman yun. Kahit yung, di ba, isa sa mga don'ts natin ay yung pag may active bleeding. Pero with that condition, okay lang pong gamitin ang Itera. Blow nyo lang po dun sa pelvic area, sa lower abdomen or yung puso na sinasabi, 15 minutes 2 times a day. Improve yan. Observe nyo lang po. Observe nyo lang. Alright. Pero pwede pong gamitin ng Itera. Mm-hmm. Another question po for charged water. Effective pa rin daw po ba ang na-blow na water after 3 days?
Well, according to Mr. Soma, once na-charge po yung ating water, it remains charged even after how many days pa. Yung for 3 days, meron pa po yun. Charge pa po yun. Yung may stent daw po ba pwede pong mag-take ng water or alin daw po pwedeng i-blower? Pag may stent daw po. Yes, yun na nga. Pwede siyang ano natin kanina yan. So, pwede siyang mag-minom ng charged water pero avoid the heart area. Yun lang po. Okay. From Mr. Arnold, Doc, I'm presently drinking warm lemon water every morning. Will IteraCare have effect being treated? Okay lang po. Okay lang uminom kayo. Yung lemon water, okay lang po yun. You can still charge the water. Mas magandang effect. Kasi nagiging alkaline po yung lemon water and then charge yung water ninyo. Mas maganda pong effect sa ating katawan. And the absorption, of course. Yes. Apo. From Miss Tricia, may na-therapy po kami kahapon, may tube siya sa likod. Saan po dapat i-blow? Stage 3 cervical cancer daw po. May tube daw po sa likod. Tube. May tube daw po. Tube sa likod. Anong Apo. particular na tube? Saan sa part ng likod niya? Bakit siya may tube? Is it because nagkaroon siya ng yung thoracostomy? Ang common na magiging tube ay thoracostomy tube. Ibig sabihin nagkaroon ng either fluid sa lungs niya, nagka-blood sa lungs niya, kaya mayroong tube sa likod. Actually, hindi sa likod yun. Most probably sa tagiliran. Malapit-lapit na sa likod. Kasi ginagawa ko dati yan. So, ang question mo ay pwedeng i-blow? Pwede. Okay lang na maanuhan yun. Hindi naman metal yun. Usually ginagamit yan mga silicone or rubber. Okay lang. Saan daw po dapat i-blow? Doon sa likod mismo, sa likod niya. Meron daw pong tube sa likod. So okay lang po na i-blow. Okay lang yun. Okay lang. Medyo yung pag mismong merong tube sa likod, it's either left or right, padaanan nyo lang yun. Pero okay lang siya na madaanan ng blower. Okay lang. As long as hindi po metal, no? Hindi naman metal ang metal. tube. Opo. Okay. Alright. Nasagot na po yata tong kyphoplasty. Where to blow daw when a person underwent kyphoplasty of compression, spinal fracture for L1. So doon sa area na yun, yun na nga yun. Yung kanina. Tapos where to blow daw po when a person has hiatal hernia. Hiatal hernia. So dito sa kasi yan medyo anatomical condition yung So kaya nga walang gamot diyan. So ito lang yung hiatal hernia sinasabi yung para nagkakaroon ng doon sa sphincter ng niya umaakyat. So parang lagi siyang bloated ang pakiramdam or sila yung nagkakaroon ng symptoms ng GERD. Yung acid umaakyat dito. So pwedeng gamitin po. Baka it can help at kahit pa paano. Kumbaga medyo let's say ang magagawa diyan ng Itera is parang yung pinakang tag dito yung structure medyo mag-uulit magbabalik sa normal yung structure niya. Magta-tighten ulit kasi yung hair niya umaakyat, lumalabas doon sa sphincter ng stomach. Pag ganun. Yan, yun. Alright. Medyo interesado po ako dun kasi GERD, at saka, yan po yung sa may GERD. Parang yun din nagiging cause ng GERD. Okay. Nagiging cause, okay po. So, where to blow daw po when a person has nodules sa right or left lungs? Left lung. Di doon mo mismo so basic protocol then mo yung left lung mo, doon i-blow mo ng 15 minutes 2 times a day. Okay, direct po doon sa kung saan ang concern. Alright. From Miss Winnie Camigla, question po ito sa isa kong client. My MRI found out that my disc 6, 7 in my spine has flattened. I do not know if it has something to do with the pain in my shoulder blade na tumatagos sa left breast ko. The pain is like muscle pain. Parang balat na sinusunog. Parang may hinihila sa shoulder blade ko. Sharp ang pain.
Minsan Okay. biglang sasakit. Also, I was Pakiulit lang, ano, diagnosed. some part Okay ng po. vertebra niya? Some part ng vertebra? Disc 6 and 7 daw po. 6 and 7. Ano, si cervical? Sa spine po. Oo, pero kasi ano yan may cervical, thoracic. Sa dalawang yun, so Hindi pwede po doon. Kasi na-mention. kung cervical, kasi di bawat isa, kung nagpa-flat na, kung sa cervical yun, pwedeng maging cause yun. Yan, nagpa-flat. Kasi yung ating vertebra, doon lumalabas yung mga nerves. So yun doon, ano, halimbawa ito yung cervical vertebra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kung doon nagkakaroon ng flattening, naiipit yung nerve. Parang sciatica din yun. Kaya lang ang sciatica is L3, 4, 5, S1, S2. Ito naman ay dito. So naiipit yung nerve. So kung ganoon, diba yung sciatica is yung may pain going down hanggang sa legs, hanggang hanggang paa. Kasi yung nerve papunta doon. Ito naman, kung dito, cervical area, dito mararamdaman niya if either left or right side. Actually, kung nagpa-flat, pwedeng ano yan, bilateral, both sides ng ano niya. Both sides ng kanyang balikat, mararamdaman niya. Pwedeng hanggang mag-ano sa breast, pwede. Yung nararamdaman mo, pwedeng gawa. And iTera Care can help that. Marami tayong cases na ano niyan, na nare-relieve niyan. Actually, meron akong isa dating medical representative. Ang laki-laki na nagagastos niya sa pagpapatherapy kasi yung cervical ano niya ang involved. So nag-iTera Care siya, at least sabi nga niya, naggastos na siya ng almost 300,000 pagpapagamot. Nag-iTera siya, medyo nalesen na yung kanyang pagpapatherapy. So mas kukunti. And actually, he's doing the business already. Yan Oh, siya. wow. Opo. Ang maganda po doon kasi nakaka-relieve po ng pain kapag kapag nagbo-blower. So especially po yung mga muscle pains. Kaya po maganda pa rin po talaga na binoblower right there. Nakafocus po doon sa kung saan po merong pain. Tapos Doc, na-diagnose din daw po siya ng fatty liver at meron doon daw po siya stone sa liver duct. So, saan daw niya pwedeng i-blow at saka how many minutes daw po? Doon sa fatty liver, like what I have said, after past yung meetings natin, ang nagkakos ng fatty liver, hindi taba, hindi yung mantika, it's more of excess carbohydrates and sweets. So una, dapat yun ang gawin mo. Hindi yan yung nagagamot ng, kasi nagbibigay tayo ng mga phospholipids, nagbibigay ng mga parang, ang tawag natin, vitamins sa liver. Nakakatulong din kahit papaano. Pero if you will not change your diet, walang mangyayari po sa iyo. Pero ang magagawa naman ng iTera, blow the liver area. Ano po, yung right upper abdomen o yung itong area pong ito, i-blow nyo lang yan. So makakatulong po yan sa fatty. And then pati yung merong stone. And hopefully yung stone pong yun ay matunaw. Kasi ang delikado po doon ay pagka yun ay nagbara, pwedeng magkaroon ng ibang complication. So tsagain mo maggamit ng iTera. Makakatulong na matunaw yung bato sa liver mo. Okay. Ano daw po ba ang tamang pag-blow? Need daw po ba na counterclockwise or clockwise or steady blowing lang daw po sa okay mga lang protocols? Yun. And focus meron blowing. kasi may mga iba-ibang nakikita tayong protocol. Malilito lang kayo. So basta ang sa akin just do it clockwise. Just blow it. Ganun lang. Basta just blow it. Walang problema po yun. Although nung una, sabi daw parang yung sa ng energy is pag counterclockwise is parang detox tapos itong clockwise is energize. So parang ako wala naman po akong panto. Alright. Sa So energy medicine kasi meron yung mga kung ano nung ibig sabihin, pero para sa atin okay lang po kahit anong gawin niyo, okay lang. Basta just blow it. Just blow it, right. Pwedeng up and down, pwedeng pa ganon, pwedeng circling. Ano po? Tama po. Another question from Miss Maria Asuncion. Pwede daw po ba gamitin sa may colon cancer, 84 years old na po? So medyo po sabi nga natin ay sa cancer is ang magagawa po ng ating iTera is para po bang ma-relieve yung mga symptoms, yung quality of life siguro kahit paano.
yun, mag-i-improve ang pagkain niya. Pero yung cancer per se, hindi po natin masasabi na mag-i-heal siya. So ganun po. Pero ako, sa mga nagkaroon na tulad nung may mga cancer patients ako na bumibili sila ng device, at least medyo nag-improve sila. Sabi nga nung mga di ba ganito naman yan, sasabihan ng doktor, wala na po tayo magagawa dyan, waiting na lang po yan, palliative care na lang ang tawag doon. So at least ang iTera is parang makakatulong po sa kanya. At least makakakain-kain, tapos hindi na siya sasakit kasi pag may cancer po, ang number one idinadaing nila yung pain. Yung pain. So at least yung pain po mababawasan niya. Pero hindi natin po sabihin na totally gagaling siya or ganito. At least po maano ng konti. Sabi nga natin yung quality of life niya medyo mag-i-improve po. Yan po ang magagawa ng iTera. Yes. Okay. From Miss Sandy Perry. Ito nakakatawa po ang kwento niya. My friend's husband is a soldier. May mga tama daw po ng bala noon sa mga encounters. She told me may mga pulbura pa daw sa katawan niya na natira. Yes, Sorry pero ibang klase daw ito. Pwede po ba, Doc, mag-blow sa kanya? Di daw ba delikado? Kasi actually, maraming cases na ganyan talaga yung mga galing sa may naiiwang bala. So isa kasi sa ating parang don'ts ay di pag may mga foreign body kasi unang-una yung palbura ba? Ano ba yan? Powder, gunpowder. Gunpowder. Oo, pero yung mga bala, yung mga sharp nails ni metal yan. So ganito. Okay. So although sinasabi natin na kasama sa don'ts, pero hindi naman siya actually yung bang katulad ng let's say stent o kaya yung pacemaker o kaya ay yung mga. So pwede niyang i-try. Okay lang niyang gamitin. Pero if ever na parang anong tawag dito, sumasakit, so wag niyang doon mismong itapat doon sa katawan niya. Gawin niya lang yung basic protocol. Okay naman yon. Wag niya lang yung, siyempre, yung sharp nail saan tumatama sa katawan. So, yung basic protocol na lang ang gawin niya. Para mas Pero safe. pwede pa rin niyang gamitin ng iTera. Natakot yata kasi po ang gunpowder pag nainitan, di ba? Baka pumutok. Joke. Hindi na. Hindi na puputok. Okay. From Miss Faith Rodriguez daw po, normal po ba yun sa rashes, Doc, after, normal daw po ba yung rashes after 3 days na nag-iTera care? High blood po ang sakit at may sakit sa bewang. Pwede po. Healing crisis po yun. Okay lang po yun. Okay. Saan daw pong area dapat i-blow ang merong ulcer? From Anna of Canada. Gastric ulcer, you mean? Kasi may ulcer na sugat. Ulcer din ang tawag natin doon. Decubitus ulcer din yun. Ano po? Okay. Pero I mean, I think ang ibig mo sabihin ay ulcer, gastric ulcer. Doon po sa sikmura. Ito po. Ito yung sikmura natin. Yan. Ito. Yan. Dito po, sa itong area na ito, yung gitna. Yan. Epigastric area po ang tawag natin diyan. Yan. Yung sikmura mismo. Alam ko naman, siguro alam mo yung po yung sikmura. Doon yung i-blow 15 minutes 2 times a day. Ibig po sabihin kung saan po yung sumasakit, Yes. Para malaman niya kung saan yes. banda. Alright. Pwede daw po ba itong gamitin sa may heart problem? Pwede po. Wag lang po may stent. Alright. Wag lang po broken-hearted. Yes. Pwede rin. Pwede. Pamparelax. Yes. Okay. Alright. Nanghihingi po ng recording. Pwede po ba gamitin sa patient na may breast cancer na presently undergoing chemo? Actually, 3 sessions na po daw ng chemo. Pwede daw po ba? Okay. Pwede po. Is it safe to plug the device to my car? Not a medical question, pero hindi po na ipa-plug ang device sa car. Kasi malaki po ang voltage niya. Yes, kasi yung iba gumagamit sila ng inverter, kasi meron ako nakikita ngayon, nakikita ko na, pero po, hindi po kaya medyo mataas po ang wattage ng ating iTera Care device. Yung classic is 800 watts. So malaki po yun, para kayong talo nyo pa ang namamalansya. Correct. Kasi 800, ang plancha po kasi 500 watts. So malaki po ang nakukonsumo niya. Baka po bumigay yung inverter ninyo. Yes. Kasi may mga inverter sa sasakyan . Opo.
From Marinette Festin, safe daw po ba sa body na spray while blowing sa skin disease? Kasi almost buong katawan po. Tapos right after blowing, spray ulit. Okay. Skin Yes, disease pwede po. Effective po yan sa ganyan. Effective po. Correct, very effective. Where daw po ibublow kapag may lupus and alopecia? Aside from the Alopecia. protocol. Opo. Protocol. Lupus and alopecia. So, kasi ang lupus is multi-organ yan, pwedeng iba-ibang organ. So kung meron siyang skin lesions, spray niya yung part na may skin lesion, ang charged water, i-blow. I-blow po. Ngayon, isang tanong diyan lagi, masama daw po kasi pagka may naiinitan. Actually, yung sinasabing mainit sa lupus is yung sunlight na sinasabi. Pero yung ng terahertz, hindi po. Yung heat po ng hindi po yun. Or kung meron kayong pro po ang gamitin nyo para wala kayong maging issue regarding kung yung heat ay masama. Kasi yun ang sinasabi. Ilan na nagtanong sa atin noon, di po ba masamang gamitin ang masamang mainitan ang may lupus? So yung init na yun, yung direct sunlight na mainit. Kasi di ba merong UV ang ang sunlight. Kaya parang inaano nila na hindi. Ang atin namang Itera kasi walang ultraviolet. Terahertz yung atin. Yes. Kung may dementia daw po, saan daw po iboblow aside from the protocol? Okay, so yung kasi yung neurodegenerative forehead, top of the head, and back of the head. Para ma-cover niya lahat yung ng brain. So yun po yung tandaan natin. Basta neurodegenerative ang kaso, yun po yung tatlong basic na yun. Natatandaan ko na po yun, Doc. Yes. Next time, pwede na ikaw. Oo nga ikaw po. na sa Q&A. Pwede daw po ba mag-join sa chat ninyo, Doc? Si Miss Marinette Festin. Chat Okay with the lang. doctor. Ay kaso, ako kasi sa totoo lang hindi ko alam mag-join ng mga ganyan. Pag minsan, tulad nung sabi sa Doc, mag-join ka doon sa... paano? Hindi ko alam. Pero itanong niyo kung sino. Ako hindi ko alam yung mag-join. Pwede ka daw po bang i-add sa GC? Pwede. Po ba pa-add sa GC ni Doc Ibay? Nako, dami na nagre-request sa GC niyo po. Saan po ba yun? Hindi ko rin po alam. Mga din natin mga distributors din natin. Oo. Alright. Sila lang po Yeah, gumawa. si Pong, sino pa ba? Si Weng yata kasama din dun Basta marami sila. So pag nakita niyo po, mag-pa-add na lang po kayo. Yeah. God bless your heart daw po, Doc Ibay, from Miss Sandy Perry. Thank you. Hello po, another question po. Kapag may mag-therapy massage, pwede po bang gamitan ng massage oil po? From Miss Pwede Mary? naman po. Pwede po. Okay lang po yun. Okay. Sa severe migraine daw po, pwede ba ang Itera Care na may heat? Since ang migraine po, dilated ang veins ng may migraine. Oo. Sige. So kasi yung isa na tanong na rin dati yan, dahil nga daw ang Itera is nagpo-produce ng heat. So kung nagpo-produce ng heat, pwedeng mag-vasodilate ang arteries, hindi vein yan, arteries. So di ba kaya nga nagkakaroon ng migraine is because kaya pulsating yan ay gawa nga nung nagdadilate yung blood vessels. With regards to Itera, hindi po naman siya magpuproduce po ng gayon. Hindi po. Alright. So pwede po, no? Pwede po diretso. Doon yes, po sa pwede. masakit. Medyo malayo-layo lang. Layuan lang. Alright. Or pwede rin po sa mga extremities. Kung natatakot po na idiretso, no? After ng protocol. Alright. Pwede po. 5 minutes lang. 5 minutes lang. Ganun nyo lang. Alright. Sa case daw po ng patient suffering from sciatica. Okay, so ilang beses na natin na-discuss yan. Well, anyway, mabanggit ko rin kanina. So yung sciatica kasi, ang nangyayari, so ito yung likod natin, may vertebra tayo dyan, yung lumbar vertebra, tapos sacral. Yung sacral vertebra, ito yon. Yung sasapna na sinasabi, ito yung lumbar, yung dito, sa baba ng thoracic cage, pababang ganon. So, although yung term ay level po yan ng S3, 4, 5. Yung lumbar vertebra 3, 4, and 5, and S1, S2. Yun pong may mga ilitid po doon, na lumalabas doon sa bawat, po ng vertebra.
So nag-fuse po yun. Yun po yung nagiging sciatic nerve. So ang problem po with sciatic nerve, ang sakit po is going from dito sa area na to, pababa hanggang doon sa binti hanggang po sa paa. So ang gagawin nyo po ay pwede pong yung side lamang na mismong merong pain, or pwede pong itong buong ito na ang i-ano nyo, ang i-blow po ninyo 15 minutes 2 times a day. Okay. Focus blowing po. Opo. Aha. Paano daw po ang pag-therapy sa high cholesterol? Ang total cholesterol daw po is 240. Actually, hindi pa masyadong mataas yun. Pero anyway, kung ang ano mo is number 1, ano ko lang ha, nagkukos ng high cholesterol is hindi yung taba, hindi yung mantika, hindi yung may gata. It's actually yun pong sobrang carbohydrates and sweets. Yun po ang nagkukos ng ang nagpo-produce po ng ating cholesterol ay ang ating liver. So 80% po ng cholesterol natin ang gagaling sa liver. 20% lang po ang nanggagaling sa ating yung dietary cholesterol na sinasabi sa kinakain. So malaking portion pa rin ay gawa po ng cholesterol, ng ginagawa ng liver, na pag sumobra po yung ating sugar, yun po ang i-convert ng ating liver to cholesterol. So, yung pong pag mataas po ang cholesterol, liver ang inyong pong liver po ang inyong i-blow. Yan po. Wow! Ay, ang dami pong tao na mataas ang cholesterol, Doc. So, Yes. dapat po pala sa liver area po ang focus sa liver blowing. area. Wow, Pero wow. ang laging part and parcel ay yung diet. Yan sabi. Yung diet, ha? Alright. Kasi hindi na Tandaan ang diet. hindi yung anyway, may gamot naman na ako sa totoo lang, medyo ako bihira ako magbigay ng anti-cholesterol drugs. Medyo maraming pros and cons po yan, pero ako isa po sa mga doktor na medyo bihirang-bihira po magbigay ng anti-cholesterol. Cholesterol lowering drugs tawag po natin. Yung mga statins, atorvastatin, simvastatin, pravastatin. Yun po yung mga sinasabi nating anti-cholesterol lowering drugs. Nakakakos daw po ng memory gaps. Yes, kasi ang ating, lalo na pag sa elderly, kasi ang brain natin is made up cholesterol. 90%. Kung bababa mo yung cholesterol, yan, kaya nga nagkakaroon ng dementia. Yan ang kaya nagkakaroon ng yung mga nagtitake ng anti-cholesterol drug for so long, for so long time, ay sila yung madaling prone na magkaroon ng dementia and Alzheimer's disease. Wow. Yung prolonged intake. Yung mga, minsan kasi merong iba na ina-advisean, 40 years old pa lang, nag-aantay kasi marami na ngayon kasi talagang yung lipid profile, kasama yung cholesterol, triglyceride, mataas lagi. Kasi nga, ang kinakain natin, tayo ay puro, mahilig tayong kumain ng high mga sweets, high carbohydrate, mga high sa carbohydrates sa pagkain. Kaya yun ang nagkukos ng pagtaas ng cholesterol natin. Yung pala yun. Alright. Meron pong tanong, meron daw pong vein ultrasound result ng right and left abnormal reflux detected long saphenous vein. Lalo pong dumadami ang mga varicose veins since nag-eye care daw po siya. Oh, wow. Okay lang po ba na i-continue ang charged water? Yun po na iniinom ko for the whole day. Hindi ko na po binoblower ang mga ugat ko unlike before po na talagang binoblower ko. Di po ba natitrigger kung spinal cord at sa dibdib at sa mga side ng body lang? Kasi patuloy po ang pagdami. Ano po ang ma-advise nyo, Doc? I'm doing only maximum na po ang 5 to 6 minutes blowing na lang. Sa lahat na po. Naka-Riverroxaban daw po siya. I'm in Riverroxaban. So ganito kasi maaring meron ka ding dapat i-doppler din ng mo, mag-consult ka din sa doktor kasi nga yung venous problem mo baka medyo hindi lang ganun ang condition mo. Pero di ba ang natin with Itera
nakakaano siya, nakaka-lessen ng mga varicosity. So medyo iba yung sa iyo na instead na umunti, dumami. So pa-check ka din muna sa ano mo, sa doktor mo, ano, yung mga doktor na nag-specialize sa mga ganyan, mga varicosities. Kasi merong gagawin sa yung ultrasound or ano, yun tama, sorry, na-ultrasound ka na pala, ano, so parang merong yung valves mo parang hindi nagpa-function maigi. I think pwede mo namang ituloy. Ituloy mo lang yung kano, tsagain mo lang. Siguro initially lang yung parang effect na gano'n, pero later on uunti yan, mag-i-improve yan. Try mo lang, ulitin mo. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Doc, bali ako po kasi yung before na nagtanong sa inyo regarding that. So, DVT negative naman po lahat. So, yan na po yung pinaka-final na inano ng doktor. So, yun nga lang po. Gusto ko po kasi talaga nagbo-blower. Kaya lang ang problema ko nga po, parang kahit yung mga spider vein po, dumadami siya. Dahil po ba Dumadami? naiinitan? Opo. Naiinitan Although, po kaya. Kasi hindi ko na po siya binoblower yung legs. Sa gamit likod mo na lang classic, po. Classic ang gamit mo. Opo. Ang gamitan mo kaya ng i-spray mo ng charged water. Bago habang nagbo-blow ka, gawin mo. I-blow mo ng, i-spray mo ng charged water. I mean, you mean po, pati yung yung varicose po ulit. Oo, yun mismo varicose veins mo, i-spray mo ng charged water. Kasi po baka po ako lalong dumami. Kasi naglakihan po siya eh. Doktor. So initially, pero i-try mo din, i-try mo. After some time, i-obserbahan mo. Kung ganun pa rin ang effect, edi is totally stop mo sa ibang ka na lang, basic protocol Okay lang na po lang sa gawin. sa ibang parts po. Hindi po ba nakaka-trigger kung sa spinal cord? Hindi. Hindi po. Hindi. Ibang case yan na. Iba yan, blood vessel yan. Hindi yan, walang kinalaman yan doon sa ibang organs mo. Although, hindi rin naman, kasi kung halimbawa may liver problem ka, hindi naman doon sa legs mo mag-a-appear ang varicosities. Dito sa tiyan lalabas yun. Okay po. Thank you, Doctor. Thank you po. Okay. Question from Miss Evelyn Mercado. About the case ng husband who has a triple bypass operation last August 2022. He has pleural effusion. 2 times na po siya natanggalan ng fluid sa lungs. Since June 30, 2023 and second is last July 10. Saan ko po ito dapat i-blow? Kasi actually kung pleural, iba kasi kung congestion, kung pleural congestion, ibig sabihin, heart niya ang may problema. Pero pagka naman pleural effusion, ay di ibig sabihin, mismong lungs niya ang may problema. So, isang conditions kasi na pwedeng mag-cause ng pleural effusion is tuberculosis. Tuberculosis. Ano kaya siya ay napapaano ba siya? Hindi ba walang tanong ko lang kasi saan nanggagaling ang kanyang pleural effusion? Kasi pag sinabing pleural effusion, fluid yun dun sa pleural space ng lungs ng lungs. So naiipon yun doon. So kaya nga pagka dumadami, nagkatawag na either thoracostomy or thoracentesis ang ginagawa. So marami ba ang nakukuha sa kanya? So anyway, kung ano man ang naging cause niyan, infection yun. Infection ang pinanggagalingan. Kaya dapat ay maano din siya, siguro alam naman ng attending physician niya kung anong dapat sa kanya. Ang ITERA, kung aling side ng kanyang lungs ang affected, i-blow mo yung lower area. Kasi ang pleural effusion, ibig sabihin nun, napunta yung fluid dito sa ilalim, yung pinakababa. Parang, di ba, gano'n ang tubig. Hahanap siya by gravity, hahanap siya ng level niya doon. So, kung alin man, kaliwa o kanan ang onboard. So, i-blow mo din yung buong lungs niya and then i-blow mo yung lower part ng lungs niya. Kung aling side ang onboard. Mas tagalan mo yung pagbo-blow dito sa may lower area. Okay. Sige. Ang sabi niya po, they are using ITERA Care. Siya daw po 3 months na, tapos yung isa is 2 months na mahigit. We believe na nakakatulong po ito, kaya lang di po siya umiinom masyado during therapy dahil po sa case niya. May CT scan na po siya sa lungs this September para malaman kung saan ang gagaling ang fluids from lungs. Yes, yun na nga, oo. Okay. Alright.
Bakit ayaw niyang uminom ng charged water? Natatakot siya? Kaya Hindi, nga walang po. kinalaman yung pag-inom niya ng charged water sa pagkakaroon niya ng fluid sa kanyang lungs. Hindi po yun. Unless na, yun na nga, kung let's say meron siyang congestive heart failure, yung puso niya medyo nahihirapan, nagkakaroon ng, yun na nga, nagkakatubig yung baga. Ang tawag na pulmonary congestion. Iba yung pleural effusion sa pulmonary congestion. So pagka ganun po, yun ang medyo inaano din ang pag-inom ng tubig. Medyo nililimit din. Otherwise, kung pleural effusion, walang kinalaman yung iinumin niyang tubig doon. Okay. So in this case po, pleural effusion yun. So pwede siyang uminom ng tubig. Yes, Mas maganda. Okay. Yes, mas lalo niya kailangan uminom ng tubig. Alright. From Kuwait, compressed fracture L1 daw po due to accident. Not allowed daw po to have operation. Where to blow and how long? Okay, dun po yun. Yun po yung just below yung thoracic, yung ating thoracic cage below yun. Yun po nandun pong L1. So dun niya i-blow 15 minutes 2 times a day. Okay. Doc, pwede po bang i-charge ang alkaline water? Pwede po. Alright. Wow, 10 o'clock na. Kahit pala binabasa lang, umabot pa rin yung 10 o'clock. Oo. Okay. Natatapos natin. Oo nga po. Unlike before na nagkakaroon tayo ng backlog na questions. Yes po. Ang mom ko po na-diagnose ng stage 4 breast cancer, naapektuhan po yung lungs and spine. Saan po daw best i-blow? Breast cancer stage 4 daw po, Doc. Naapektuhan na yung lungs and spine. Okay, so basic protocol and then blow yung affected breast and then yung chest niya. Kung nasaan ang pero mas better kung pareho na niya, yung chest yung dito sa sa harap anterior chest doon niya i-blow. Okay lang sa likod din. Okay lang 'yun. Okay. From Marian, ang anak ko po ay naoperahan sa lymph node last year. Tinerapy ko. Kinabukasan ay nag-swell ang lymph node niya at may lumabas na bukol na matigas. Okay lang, tuloy mo lang. Okay lang 'yan. Ituloy mo lang. Huwag kang matakot. Okay, tuloy-tuloy lang. Yes, tuloy mo lang. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, just blow it. May allergic rhinitis po. Ano po ang suggested blowing? Madalas may ubo at phlegm sa morning lang. Okay, dito po. Ang allergic rhinitis, ito dito niyo i-blow. 15 minutes 2 times a day. Yes, ang Ilang eldest taon ka? daughter... Kung bata pa, kahit 5 minutes lang. Kung medyo bata pa siya, 5 minutes lang, 2 times a day. Ang eldest daughter ko po, meron po siyang allergic rhinitis. Tapos ginagamit niya ang blower for... para lang for blow drying the hair. Po ang effect sa kanya, hindi na po siya nag-sneeze sa morning. Yung mga morning signs po ng symptoms ng allergic rhinitis, nawawala po yun. Kaya po naniwala siya na may effect ang iTeracare. Kahit binublow niya lang ang hair niya, yun, na-relieve po ang kanyang allergic rhinitis. Yes. For cancer patients who underwent radiation therapy, can iTeracare be used daw po? Radiation therapy. Pwede po. Gawin nyo lang po yung basic protocol. That's enough. Alright. What about pancytopenic patients daw po, Doc? Okay. Ang ibig sabihin pancytopenic, lahat ng kanyang ng blood, white blood, red blood cells, platelets bumababa. So kasi yan po ay blood dyscrasia. So ang po natin dyan is sa bone marrow. So the best po niyan is yung spine, after basic protocol, spine. Tapos yung pigi, yung hip area, pero the better po kung ay yung buong katawan na niya. Kasi sa ating mga extremities, nandiyan po ang mga long bones, puro bone marrow din po yan. Actually, lahat may bone marrow po ang ating, bawat buto natin may bone marrow. Kahit kalit-litang buto, spongy bone, may bone marrow po yan. Kaya i-blow niya lang po lahat. Pero concentrate sa spine and hips area. How about for anasarcus patients daw, Doc? Yung sabi ng anasarcus, ay di ibig sabihin ay yung may edema na siya. Ay lang po, una, ay di syempre dapat kung ano yung advice po ng doktor, limit po ang fluids and then, kasi baka yan, pag anasarca na,
protein, marami ng kung anong diferensya. So, dun po, basta basic protocol. I-kumpleto niyo po yung 2 minutes o 3 minutes bawat step. Alright, tama. Di po ba yan malaki? Good evening, breast cancer. Nasasagot na po natin ang breast cancer, no? Then may pinainumin po na juice. Aha. Okay. Yung may pain and numbness daw po sa may forefoot, Doc, saan dapat i-blower? Doon sa area na yun. Doon sa area na. Hindi, i-blow mo maigi ang iyong spinal kasi yung nagko-control ng ano na yan is itong lower yung lumbar area pababa. So i-blow mo yun 15 minutes and then i-blow mo yung affected foot mo ng 15 minutes din. Okay. Doc, meron po dito from Miss Salome. Yung anak daw po niya may sakit na schizophrenia. Laging may kausap na hindi nakikita at kamay niya wisik ng wisik, kuyumos ng kuyumos. Kanina kinuha niya yung iTera Care, inabot sa akin. Ano pong tamang paggamit sa kanya? Minsan 2 gabi nang di nakakatulog kahit may gamot na iniinom. Okay, so may under medication naman pala, just see to it na kung ano yung sabi ng doktor na pag-inom ng kanyang gamot, susundin ninyo. Kasi I handle also yung mga ganyang cases. At po, dito kasi sa amin ay wala kasing ibang psychiatrist dito. So ako kasi po ang nag-training ng mag-handle ng psychiatric emergency. So from time to time, meron po akong na-encounter na mga ganyan. Kanina, meron akong isang patient na 16 years old. Medyo sabi nga nung nanay na iba-iba na po. So sabi nga natin ay kung wala yung gamot, hindi po basta-basta mag-i-improve. So sa case niya paalala ko lang, huwag niyong ititigil ang gamot niya. Kahit na sasabihin niya na magaling na siya or parang sa tingin ninyo ay sa obserbasyon ninyo parang nag-i-improve niya, i-continue. Ang maitutulong kasi ng iTera dyan is i-blow mo yung forehead, top of the head. Kasi ano yan ang psychiatric problem yan, nasa brain ang problem. Although behavioral din yan, kasi nga pagka psychiatric patients, yan kasi ay, ganito yan, medyo konting background. Pag inaano kasi ang psychiatric patient, hindi yan parang bigla na nagkaroon siya ng ganon. Parang po yan. Kaya pag ini-interview namin ang pasyente, ini-interview namin muna ang nanay. So yan ay mula dun sa kanyang konsepsyon, mula sa pagbubuntis hanggang sa paglaki niya. Tinatanong namin kung ano ang kanyang kwan. Kasi usually, di ba, may mga stressors yung mga yan. So pag lumalabas na yan at hindi niya na-handle yun, doon na po lumalabas yung kanyang kwan. Pero anyway, iTera, makakatulong kung i-ano niyo po ang brain niya. Pero don't forget po yung medications niya. Lagi pong i-see to it na iniinom niya. Kasi marami po sa gayan, pag minsan, ay sasabihin ininom niya ang gamot or marami ang ayaw niyang inumin ang gamot na. Sasabihin niya, wala akong sakit. Wala akong sakit. Kaya yun ang problem. Yun ang magiging natin po sa ganyan. Okay. Okay. Doc, how about yung tinanggihan na rin ng doktor? Stage 4 lung cancer po. Ngayon po, namamanas na ang left side mula sa mukha pababa. Pati tiyan po niya, lumalaki na po ulit. Pina-iTera niya na daw po. Ganun lang po. Sabi nga natin is hindi natin po sasabihin na magagaling siya with iTera. Pero at least yung mga ibang symptoms niya po, yung pamamanas, hindi na po mawawala yan. So alang matutulong natin sa kanya at least kung may pain siya, mababawasan po yun. Kung halimbawa medyo parang siya ay laging yung nanghihina, at least ang iTera mag-i-improve ang condition niya. Pero don't expect po na magagaling pa. Yung parang kumbaga ay marireverse pa yung condition niya. Yun na po yun. At least ma-relieve lang po yung pain. Yes. Healing crisis daw po ba ang may blood after nag-blow sa may prostate problem?
Pag ihi, ibig sabihin nagka-blood ang ihi. Wala pong sinabi kung Most likely kasi prostate, no? Pwede po. Okay. How about sa pulmonary embolism daw po? Pulmonary embolism. I-ano nyo lang po yung yung mismong lungs. Both lungs po. 15 minutes. I-blow nyo lang po. Yung dialysis patient po, pwede rin po ba siya makapagpababa ng creatinine? Meron po tayong naging cases na bumaba po ang creatinine. Marami na po tayong na-prove po diyan. Marami pong testimonials po tayo regarding CKD. Yes, ang sabi niya po, simula daw po nang gumamit ng Itera, hindi na po ako nanghihina pagkatapos ng dialysis. Yes, okay. Yes. Proven po sa mga nagda-dialysis. Nakakatulong po talaga ang Itera Care. Pwede po magbasa ng tubig pag hindi naman kamay ang na-blow. Example, face daw po, etc. ang blinow. Pwede daw po bang magbasa ng kamay? Pwede po. Pwede naman po. Alright. This is very informative. Maraming salamat po, Doc Ibay. Yung stroke na daw po 3 years ago, may pag-asa pa ba ma-reverse pag nag-WAND? Ako po sa... Kasi po ang client daw po niya 4 months ago na no improvements pa. No improvement? Tsagain mo po. Tsagain mo po. Kasi iba-iba naman po ang response. Iba-iba po ng tao, iba-iba ng reaction. Alright. Yes. Pero tsagain nyo. Ako kasi lately, ang dami ko nagiging na stroke patients. Yung kanina in-interview ko kasi pag minsan po, yung initial na punta sa akin, i-record ko. So, then after that, pag bumabalik-balik na sila, hindi ko na sila nakikita, yung akin na lang pong secretary, yung nag-therapy siya. And then kanina, meron akong isang pasyenteng, sino ka na nga? Sa dami ko sila pasyente. Ikaw, anong case niya? Patingin ako ng card. So, sabi ko, di-interview ko. Sabi ko kailan, yung isa nga, meron, totoo lang, meron isang pasyente na barangay captain right now, na-stroke siya. Di ang problema niya ngayon, di ba, di na-stroke siya, may June, okay? Di parang ang gusto niya mag-file ulit. Mag-file ulit siya na. Alam mo ba, pag napunta siya sa clinic, nandoon siya sa service nila, yung barangay, sa barangay, meron silang ginagamit. May dala siyang extension cord kasi doon siya nagpapa-therapy sa loob ng kanyang service. Wow. Yung 2-3, yung first 2, daw niya, sabi nga niya, parang medyo na yung Dok, ayaw pong bumaba. Daw po, pwede daw po sa kanila. Uy, paano? Pwede daw po sila extension. So, di nandoon lang sila sa labas. Alam mo, after 3 sessions, hindi nga makano. Ni-interview siya pa-3, pa-4, pa-5. Nasa loob na siya ng kliniko. Medyo kaya lang sabi niya, Dok, hindi na po ako magpa-file. Baka hindi ko na po kaya. Pero ang laki ng in-improve niya. Wow. Congrats po. Yes, so talagang tiyaga lang po sa Itera Care. Katulad po ng pagtsatsaga ninyo sa pagsagot po ng mga tanong. It's already 10:12 na po, Doc. Okay. Maraming salamat. Marami pong nakaka-appreciate, sabi po ni Miss Irene Valdevilla. We always look forward learning from you, Doc Ibay. Maraming salamat po. Salamat po. Follow up sa stroke. Aside from our protocol, saan po yung focus ng WANDing? Sana stroke. Last na po. Okay. So yung na-stroke, yan. Kumbaga, alam niyo, kung sa CT scan, ganito na lang, simple. Alin ang naapektuhan sa kanya, kaliwa or kanan? Kasi doon magmamanifest yung kung kaliwa o kanan. So kung naapektuhan ay kaliwa. Kaliwa. Okay. So, ibig sabihin, ang naapektuhang part ng brain niya is yung right side. Okay? So, ang i-blow nyo ng 5 to 10 minutes ay yung right side ng brain. And then, after dyan, after yung na-blow dito, then tsaka nyo i-blow yung affected extremity niya. Kung kanan, di kaliwa, yun ang i-blow nyo ng another 15 minutes. Very effective po yan. Very effective. Yan po ang ginagawa ko sa mga stroke patients ko. Kaya masasabi ko sa inyo, very effective po yan. Kaya kung meron kayong mga patients meron kayong client o may kamag-anak, gamitan nyo lang po ng Itera. Napakagaling. Wow. Yes po. Sana daw everyday ka, Doc
Dr. Ibay. Kasama natin. Hagiasmos always, sabi ng binagsa. At ayan po, maraming salamat po. Mayroong from KSA Nurse. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang po tayo. I hope nasagot po natin lahat ng mga questions. At maraming salamat po, Dr. Ibay. Maraming Yes, salamat po for the welcome. time, for the patience. At alam po namin na napapagod na po kayo. At hindi ko po kayo nakitang uminom ng tubig habang nag-uusap Di po ba? tayo. Opo. So, Ito, iinom na ako ng tubig. ayan, inom na po kayo ng tubig. So, yan po. Maraming salamat din po sa lahat ng nagstay at nag-tune in. So, we have a recording of this and we will post this po sa YouTube at saka sa ating po mga community group chat. So, maraming salamat everyone. Let's call this a day. Good night po and we see you next week. So, let's just be a blessing, continue to be a blessing and share iTera Care device to everyone. Maraming salamat po. Good night everyone. God Good bless night, you. everyone. God Have bless. a good rest. Bye-bye.